Oo, na para sa'yo na nagiging marupok ba? Nako, yung kantang mahilig ang mga lalaki sa ganitong babae. Yung katawang maladyosa, sa babaeng maalaga, mapagpasensya at higit sa lahat ang ganda ay mala, diwata na. Alam mo na, syempre para praktikal, dapat makapalang pitaka. Charot. And again, that was Diwata by Sam Concepcion. Laika Barista pa rin, yes, Brenang yung kasama, kachismisan, kakwentuhan at kaututang dila rin hanggang sa mga oras po na ito. At nakikinig ka pa rin patuloy. Dito pa rin sa iyong paboritong istasyon, nakabonding ang 101.1, yes, FM. At kanina nga, yes, pa rin ay napakinggan natin ang ating kuwento ng Laika Barista Moments na pinamagatang retirement plan, na para sa mga magulang na binibigyan ng responsibilidad ang anak nila na mag-ahon sa kanila sa hirap, no? Na mag-aral ka daw ng mabuti para matulungan mo yung mga kapatid mo, makapaghanap ka ng magandang trabaho, at magbigay ka ng monthly sustento. Wow, isinilang sa mundong ito para maging, alam mo na, 'di ba? What a toxic family trait. Wow. Kaya bottom line, ano ba yung sinabi ko kanina? Mag-anak ng naayon sa kakayahan. Masakit man para sa iba pero hindi kailanman deserve ng mga anak na maging retirement plan. Kopya? Kopyang kopya. Eto si Wanda. Ganda Wanda, ikaw, ano ba? Teka lang, Ano ba? natutulala pa ako. Natutulala ka? Natutulala ako. Ina-absorb ko ang lahat ng mga sinabi mo. Oo. Dinadigest mo pa, iniisa-isa mo. Iniisa-isa ko. Kung tama nga ba o minsan ba talagang parang nangyayari na hindi natin napapansin. Na hindi natin namamalayan. Na parang hindi mo na alam kung ano ang normal sa hindi. Oo. Na minsan alam naman nating pagtulong yung gusto mong mangyari. Yes, naman. friend, diba? Oo Dahil naman. mahal mo yung magulang mo. Tsaka alam mo kung ano ang pinanggalingan nila, kung paano sila lumaki. Correct. Na parang yung naging orientation sa'yo, akala mo tama yun. Na parang, ayan, diba? Akala mo requirement siya. Oo, na Ayun. parang ipinanganak ka, dapat mag-aral ka mabuti. Kasi syempre kapag naging maganda yung trabaho mo, di kikita ka ng maganda, tapos matutulungan mo yung pamilya natin. Ikaw ang mag-aahon sa atin sa hirap. Oo, na positive way yung yung pagsabi sa'yo. Pero kung titignan mo naman talaga, iisipin mo, parang, hindi ba dapat parang pinanganak ako sa mundong ito at hindi ko responsibilidad ang pamilyang ito, parang ganyan. May ganyan. Well, nakaka-motivate naman talaga kapag sinasabi nila na ay nako, potential kang yumaman, parang ikaw ang aangat sa atin sa hirap. Papaano pag hindi mo siya nagawa? Ay, correct yan. Diba? Papaano kapag ito lang ang kaya mo, ito lang ang kaya mong ibigay, ito lang ang kaya mong ibalik or ibigay na tulong. Correct. Kasi syempre Diba? may mga iba dyan na matalino tong batang to. Ay, tong batang to magiging chemist to pagdating ng panahon. Ay sa chemist. Oy, totoo yan kasi mahilig sila mag-predict. Nakikita pa lang nila yung kamay. Ay, ang ganda ng kamay ng anak ko. Kakalabas pa lang ng anak mo, di ba? Ay, ang ganda ng kamay. Parang painter. Di ba? Ay, ang ganda ng ilong ng anak ko. Pag ito naging artista, nako, iahon kami nito sa hirap. Ganyan, di ba? So, papaano pag hindi niya nagawa. Paano kung na-realize ng anak mo isang araw, teka lang, sweldo ko. Ganun. May ganun na parang, pinaghirapan ko rin naman to, di ba? Well, hindi naman namin sinasabi ni Laika Brisa na huwag kayong magbigay. Magbibigay naman tayo, pero magtitira din tayo sa ating sarili. Oo, para sa iyong sarili. Diba? Tapos may mga ilan dyan nakikinig ngayon, nare-realize na nila. Oo nga, wait lang. Teka, nakailang hulog na ba ako? Nakailang bigay na ba ako? Teka lang, di ba ang requirement ko kay Papi ay ang bibigay ko lang ay ganito kada buwan? Ba't parang nag-weekly na siya?
Pero alam mo, case-to-case basis naman to kasi panigurado. Ang sensitive kasi ng topic na to eh. Totoo. Ano siya medyo subjective? Correct. Totoo naman yan. Diba? Subjective yung ganitong topic. Tapos, case-to-case basis siya. Hindi lahat pwedeng maintindihan. Totoo. At hindi lahat pwedeng, kumbaga parang ganito ang pinagdaraanan. Diba? Pero kung kayo ay nasa sitwasyon na ganito at kayo ay magkakapamilya, 'di ba? Yung sisiguraduhin natin na kayang-kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Correct. Tsaka dapat ang mindset mo dyan, papalakihin ko yung anak ko para mas maging umasenso siya sa buhay, magkaroon siya ng magandang buhay, makapagpatayo siya ng bahay sa Tagaytay, magkaroon, diba? Yung ganyan. O magkaroon siya ng lupa sa Puerto Galera, ganyan. Tapos, makikiride lang kami, baka bakasyon. Ganun na pala yun. Support lang kami dito sa gilid. Ganun. Oo. Or kaya naman, sana naman like a barista, next buhay natin, ipanganak na tayong anak ng CEO. Oo. Pinangarap ko yan eh. Oo. Sabi ko, sana sa next life, nasa Korea, ganun. Nakaplano sa Korea. Oo. Maiba naman kasi Pinas na ngayon eh. Bakit naman sa mga susunod na panahon hindi naman sa ibang bansa? Ganun. So again, sensitive yung topic na to talaga. Alam mo, ang dami ng basyakin dati dito eh. Siguro ikaw siguro hindi ka thankful sa magulang mo. Hoy, sobrang mahal na mahal ko yung magulang ko. Ito, again disclaimer lang. Para lang to dun sa mga taong inaabuso yung kanilang mga anak. Kung hindi mo naman inaabuso yung anak mo, bakit ka matatamaan? Tama, wag ka ma-hurt. Ikaw naman kasi. Diba? Kung ikaw magaling kang magulang, kung maayos kang magulang at sa tingin mo hindi mo naman inaabuso ng ganyan yung anak mo, bakit ka naman matatamaan? Totoo. At saka yung iba dyan, no, na parang grabe sila, ibinibigay nila ang lahat pero ang sama-sama na ng loob nila. Oo, totoo yan. May mga ilang nakikinig dyan na anak, panigurado, isa ka dyan sa nakikinig ngayon, no? Yes, friend. Na nasa loob ng FX, ibinibigay mo lahat at napapaisip ka ngayon, oo nga no, sa tuwing swell day, tulad kahapon o kaya naman tulad ngayon, ngayon swell day, hala, may naitabi ba ako para sa sarili ko? May naisubi ba ako para sa emergency fund ko? Wala. Kasi nung sinabing, anak, kailangan natin ng ganito, baka naman meron ka dyan. Yung meron mo, ibinigay mo lahat. Diba? Anak, baka naman may maitatabi ka dyan kasi kailangan natin pagawa yung bubong natin. Ikaw nagbigay ka naman kahit 8 kayong magkakapatid. 8 kayong magkakapatid. Parang gusto ko na lang mag-sorry kay Laika Barista kahit hindi ako yung may kasalanan. 8 kayong magkakapatid. Pero diba, ay nako, bigla mo na pagtanto. Ay, para yan sa mga breadwinner Kasi, tingnan nyo lalo na sa marami magkakapatid dyan. Ang dami-dami nyo dyan. Tapos yung isa mong kapatid, walang ginagawa. Kasi alam mo kung bakit? Pati mga kapatid, abusado. Ay, nako! Pinapataas yung dugo namin ni Gado Wanda. Kakainis ha. Ito na lang. Mag-anak nang naaayon sa Charot. Ito na lang, yes friend, magtira ka na lang para sa sarili mo. Yun na lang ang gusto naming sabihin ni Laika Barista. Correct yan. Magsubi ka, magbigay ka para sa sarili mo. Kasi mahirap naman kapag isang araw ikaw na nangailangan, biglang isang araw wala kang paghuhugutan. Kasi lahat ibinigay ko pala. Tapos dun sa mga taong binigyan mo, nung hihingan mo sila, wala kang makuha. Wala na. Wala kang maasahan. Lesson learned lang yan. Kumbaga parang reminder lang para sa'yo. Be mindful, no? Sa mga sinusweldo. Hindi naman ganun kalaking sweldo mo. Aray ko naman. Nasaktan din ako sa sinabi ko. Aray ko naman. Ayan na nga, itutuloy na ni Ganda Wanda sa kanyang programa ang mga ganitong usapin. Wow! Mga hinanakit. Mga hinanakit tungkol sa kanyang sinweldo. Dahil sweldo ito din, dami mapag-uusapan talaga. Kaya naman ituloy pa natin ang pakikinig mo sa mga kantahan natin. Ngayong hapon ng Throwback Thursday, kasama rin ang susunod na kanta na para sa iyo, ate, na choosy pagdating sa lalaki. Alam mo, ate, ito, medyo din to, related din to dun sa natin eh. So, usapin natin. Huwag ka na daw kasing mag-inarte basta yung lalaki, yummy. Tapos, maraming money. Ay, grab na the opportunity. Oo naman. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Pinapalampas yung mga ganyan. Oo. Grab na the opportunity kapag mayaman siya. Ay, yan ang pangasawahin mo. Wow! Kaya naman, here's Aussie by Andrew A. Dito pa rin sa iyong paboritong istasyon na kabonding ang 101.1 Yes FM!